Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong pag-uusapan. Ito mainit-init to, no? Yung sa sabungero. Ano na, diretsahan ng pinangalanan daw si Atong Ang at si Gretchen Barreto. So sinend lang sa akin itong link na to eh. Panoorin natin mga kababayan ko. Idinetalye na nga ni alias Totoy ang papel ni na Atong Ang at Gretchen Barreto sa kaso ng mga missing sabungero. Eksklusibo siyang lumantad at nakapanayam ni Emil Sumangil na hindi bumitaw sa istoryang yan simula't sa pool. Siyempre eh, panonoorin kayo ng mga tao dyan eh. At kasama natin si Emil live. Emil, katatapos lang ng panayam mo. Vicky, sino ba si alias Totoy? Ngayong hapon, nagpasya na siyang ipakilala ang kanyang sarili. Si Julie Aguilar Patidongan, hepe ng security agency na may hawak ng mga farm, pati na ng mga sabungan ng negosyanteng si Atong Ang. Eksklusibo natin siyang nakaharap ngayong hapon at narito ang aking ulat. Basta na. Sa kauna-unahang pagkakataon, pumayag na siyang ilabas ang kanyang tunay na pangalan. Siya si Julie Dondon Patidongan, ang head ng security ng ilang mga sabungan ni Atong Ang. Isa rin siya sa 6 na kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinangalanan na ni Patidongan ngayon ang mga mastermind daw sa pagkawala nang hindi raw bababa sa 100 mga sabungero. Kasama sa kanyang pinangalanan, Grabe ano, hindi lang pala 34 yung nawawala. Higit 100. ang negosyanteng si Charlie Atong Ang, ang aktres na si Gretchen Barreto na kilalang malapit kay Ang at 2 iba pa. Kung ano raw ang Grabe naman. Ano bang ano nun? Anong klaseng pag-uutak yun na kailangan pumatay ka ng tao dahil sa nandaya? Ba't di nyo nila ipakulong? Total, wala din naman pera yung mga yun eh. Yung mga biniktima nila. Eh di pakulong na lang nila, di ba? Tinamad na siguro mag-process ng papel yun, no? Tinamad na binaril na lang dahil syempre nakakapagod nga na mag-hire ka pa ng lawyer. kani-kanilang mga papel. Ipinaliwanag ni Patidongan sa aming panayam. Nagpa-interview si Patidongan ngayon dahil kung ano-ano na raw ang bintang na ibinabato sa kanya ng mga kalaban. Nanawagan din siya sa 4 na umunoy mga dating gwardya na lumantad na nanawagan sa kanya na huwag silang idamay sa kaso. Ilang araw na lang daw lulutang. Yung 4 na yon, ito yun yung umalma kay Totoy. Pumalma ang 4 na security guard ng Manila Arena na dinadawit sa kaso ng missing sabungeros. Panawagan nila sa noy boss nila na si alias Totoy, huwag silang idamay. Napilitan lang daw silang sundin ito dahil sa pananakot at pananakit umano sa kanila. Si alias Totoy ang lumantad na testigo sa kaso. Ayaw din siyang tulungan, syempre, di ba? Babanggain nyo, bundok eh. Binunyag niya na tinapon sa Hindi lang pader ang babanggain nyo, bundok. talik ang bangkay ng mga sabungero. Ang 4 na security guard naman ay kabilang sa 6 na inaresto noong 2023 dahil sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Pansamantala silang nakalaya ng payagang makapagpiyansa pero binawi ito ng Court of Appeals kaya posibleng ipa-aresto ulit sila. Takot po kami dahil pinagbantaan po kami patayin po. At sinabihan po kami na umalis na po kami para hindi kami madamay. Hindi lang po si alias Totoy yung pakinggan nyo kasi isa din po kami sa mga biktima. Dapat malaman din po yung katotohanan. Hindi rin natin masisi kung bakit kung bakit umalma sila, no. Syempre, madadamay sila. Alam na nilang kahihinat na nila diyan, di ba? Kaya hindi biro 'to. Pagpatuloy natin yung sa yung sa 24 oras. Ito yung sinasabi na yung sa sa kanya na huwag silang idamay sa kaso. Ilang araw na lang daw lulutang na siya. Inaantay na lamang daw nilang lulutang na sa ilog. kumpleto ang mga dokumento. Narito po ang sunurang pakayag ni Julie Aguilar Patidongan alias Dondon. Nandyan sa affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang,
then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa May sinasabing kasama daw si Bato eh. Pero nabanggit lang yung apelyido siguro na De La Rosa. Wala namang sinabi na kasama si Bato dito. May De La Rosa lang sigurong narinig. Tinan nyo ha. Diyan sa affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawala. Diba? May kumalat kasama daw si Senator Bato eh. Pero feeling ko yun lang yun. Yung kaapelyido niya lang yung isa. Ang mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmamonitor ng mga palabas. Pag alam niya ang tsupi, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang, then mag-uusap sila ni Celso Salazar, then itawag sa akin na i-hold yung Grabe, mga taong nagtsutsupi. Kasi Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. Sa paano paraan? Katulad ng sinabi ko, may mga taong membro ng PNP na inuutosan para kumuha doon sa binyo. Grabe no, kahit mga uniformado. Siyempre, umuulan ng pera dyan eh, no? Pero akala nila habang buhay nilang maitatago yung ganyang ginagawa nila. Ang pagkakamali siguro ni Atong Ang dyan, hindi niya inalagaan to. 'Di ba? Hindi niya inalagaan to. Kasi 'di ba parang feeling ko na aresto to eh. Hindi niya siguro pinubbayda ng lawyer, ng ano. Kaya kumanta tuloy, 'di ba? Or dapat una pa lang pinaligwak niya na to, 'di ba? Pero hinayaan niya lang eh. Kumbaga, ika nga, 'di ba, yung mga loose ends dapat inaano mo yan eh, inaayos mo yan eh. Mga taong nagtaka, bakit ngayon lang ako lumutang? Ngayon, lumutang ako dahil alam ko ang pinagkatiwalaan kong tao na ang ating PNP chief na si General Torre. Alam kong hindi niya kaya bayaran ng pera yan. Ano ang papel mo dito sa Missing Sabungero? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at isa lang akong utusan niya. Hindi kuya sinabi mo ikaw nga ang nag-handle ng mga yan, 'di ba? Sa'yo nga inaano liable ka pa rin. Kasi kung wala kang kinalaman diyan, as in talagang hindi ka konektado, 'di ba? Liable ka pa rin. Pero naman kung magi-state witness ka naman yata, 'di ba? Parang it's either bababa yung sentensya mo or hindi ka kakasuhan. Parang yun ang pinaka-bargain mo di ba? Na bilang farm manager. Ikaw pala kakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano masasabi mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag-extortion daw ako ng 300 million para alam ng lahat. Hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sinabi niya na nga sa social media na bilyonaryo ako. Patunayan ko na lang na ako isang bilyonaryong mini. Yun lang ang masasabi ko sa kanya. At saka Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko yung recantation ba yun? Para bawiin yung mga sinabi mo sa akin, kapalit ng pera. Sabi ko, hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At ng mga pamilya ng mga nawawalan sa bungero. Sino itong babaeng artista na ito? Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. Nako. 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Ang panawagan ko lang sa kanya, para naman medyo siya, makipagtulungan na lang siya sa akin. Sa pwede, mahal kong presidente, BBM, sir, sana pakinggan mo naman yung mga pamilya ng namamatayan.
ito na yung pagkakataon na tulungan nyo ako. Dahil lahat ng sinasabi ko dito, walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Pero ano no, yung parang ang weak naman kung bakit nadamay si Gretchen Barreto. Dahil lang laging magkasama silang dalawa ni Atong Ang. Di ba, rumored girlfriend daw ni Atong Ang yan, di ba, si Gretchen Barreto before. Pero dahil lang dun, dahil, maybe, no, kasama niya kasi dahil may relasyon sila eh. Pero, parang ang weak nun na madamay si Gretchen dahil lang kasama siya. Hindi, siguro liable pa rin siya dahil alam niya eh. Alam ko liable pa rin yun eh pagka alam mo ang isang bagay na hindi ka nagsalita. Ano nga natin, kontakin nga natin yung natin. May tawag dun eh. Wait lang ha. Sige, pakinggan muna natin to habang kukontak ako. Anong nangyari? Vicky, ipinakita rin sa atin ni Patidongan na kani-kanina lamang ang 4 na kopya ng tinatawag na Affidavit of Recantation. At ang sinasabi ni Patidongan sa atin, ito raw ang pilit na pinapipirmahan sa kanya ng kampo ni Atong Ang. May 3 araw na raw nakakalipas nang ipadala sa kanya ito. Nakasaad di umano sa Affidavit of Recantation na ito na babawiin at babaliktarin ni Patidongan ang lahat ng kanyang mga naging statement at salaysay laban sa kampo ni na Atong Ang at iba pa kapalit ng 300 million pesos. Si Patidongan, Vicky, ay nagtatrabaho na sa kampo ni na Atong Ang, may 15 taon na ang nakalilipas. Siya ay nagsimula bilang bodyguard at hanggang sa marating ang posisyon bilang chief security ng mga farm ng kampo ni Atong Ang, pati na ng mga sabungan nito, di lamang sa Metro Manila, kundi sa mga karatig na probinsya. Maigpit ang seguridad kung nasaan kami ngayon. Ito raw ay ipinadala ng National Headquarters ng Philippine National Police para matiyak na nasa ligtas na kalagayan si Patidongan. Vicky. Sige, Emil. Tinanong ko kung hindi kayo din sa baba, mag-comment ba kayo? Liable ba si Gretchen nun? For example, hindi naman siya nag-utos. Ako naniniwala naman ako dun eh. Hindi naman siya nag-utos. Pero the mere fact na, let's say, nagmi-meeting sila, at nandun siya at naririnig niya yung mga ganung bagay at na-identify siya nung witness na nandun siya, liable kaya siya dun? I mean, kung siguro kung liable man, hindi ganun kalaki ang ang parusa niya. Kasi hindi pa nagre-reply yung yung legal man natin eh. Tinatanong ko kung liable. Pero parang kasalanan na rin yun. Alam mo yung hindi ka gumawa ng paraan. 'Di ba? Akala nila hindi sisingaw, no? Aantabayan na natin ang iba pang So ito si Atong Ang. Ito naman yung buwelta. Didemanda ng negosyanteng si Atong Ang ang whistleblower na si alias Totoy. Anong kaso kaya? Ilan daw siya ni alias Totoy para wag siyang idawit sa kaso. Akala ko ang ididemanda nito libel. Kung tutuusin ganito, no? Kung hindi totoo yung sinasabi nung Totoy na yon, dapat ikaso mo dyan libel eh. Tama. Libel dapat yan eh. Kaya lang, hindi niya makakaso ng libel dahil mapipilitang mapatunayan talaga ni Totoy na totoo yung sinasabi niya. Kaya ngayon, ang kasong ni Atong Ang extortion, halata mong guilty eh. No? Kung tutuusin, libel yun eh. Didemanda ng negosyanteng si Atong Ang ang whistleblower na si alias Totoy. Kinikikilan daw siya ni alias Totoy para wag siyang idawit sa kaso ng missing sabungeros. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Cheryl Cosim, exclusive. Cheryl, ano ba ang isasampang reklamo ni Atong Ang laban kay alias Totoy? Jiggy, nakausap ko nga sa pamamagitan ng text ang negosyanteng si Atong Ang. Bukas daw sila magsasampa ng reklamo laban kay alias Totoy. At kabilang nga sa mga ihahain niya ay extortion, attempted robbery at attempted homicide. Walang walang libel.
Hunyo nang isiwalat ni alias Totoy na makapangyarihang tao raw ang nasa likod nga ng pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena. Nagsilbi kasi siyang security guard. Yung audio mo. Na ang bangkay ng mga sabungero sa Taal Lake. Jiggy, nakausap ko kanina si Attorney Lorna Kapunan. Siya ang tatayong abogado ni Atong Ang. Magkano kaya talent pineto? Ay na, professional pineto ni ano, laki siguro. Laging pag itong abogado, magaling ito eh. Pag mga pag inaabugaduhan nito, yung mga sikat talaga. Minsan artista. Alam ko kay Hayden ko, siya rin yung nag-handle, di ba? Si Kapunan. Ano to eh, magaling na abogado to eh. Kalebel ito nila Porton eh. Correct me if I'm wrong ha. Si Sigfred Porton naman, 'di ba? Ano 'yon? Abogado ng mga yung sa Maguindanao Massacre, sila ang patuan, tama. Ayon kay Attorney Lorna Kapunan, sinubukan ni alias Totoy daw na mangikil ng 300 million pesos Atong Ang para hindi na ito kaso. Ang sinasabi naman ni alias Totoy, siya yung binabayaran ng pera. Kung 300 million man yun, di ba? Magbabago ng buhay mo dun, min eh. Pero syempre, mas matimbang sa kanya yung konsensya eh. Di ba? Kung papayag ka na tumanggap ka ng 300 million, idala mo na lang sa ibang bansa yung pamilya mo. No? Palamig ka doon. Kahit yung 100 million doon nyo gastusin. Dito sa Pilipinas, iwan nyo yung kahit 100 million, no? Para pag malamig na ang lahat, saka ka na lang uuwi. Pero katulad do sinabi ko kanina, hinihintay ko libel eh. 'Di ba when you say libel, paninirang puri yun. Hindi yun ang hindi yun ang kasong ikakaso nila eh. Doon pa nga lang parang nakikitaan ko na may weight talaga yung sinasabi ni alias Totoy. 'Di ba? Ang pahayag ni Attorney Kapunan. Sabi nga nila, bakit wala pang ini-issue na affidavit? Ang totoo dyan, wala pa siyang ini-issue na affidavit pointing to these alleged perpetrators because umiikot siya. Cheryl, umiikot siya and extorting money from those who he says or he threatens to name. That is why, Sir Atong Ang... Kaya nga di ba? Dapat kasuhan nyo ng libel yan. Tinatakot pala kayong idamay eh. Ba't nagfo-focus kayo sa sa extortion? is coming forward in his attempt to bring out the truth. Paano nangyari yung... Di ba? Kasi mabigat na paratang yun eh. Sabihin mo, ikaw yung nagpapatay sa mga sabungero. Hindi mo ba ilalaban yun? extortion? Nagkita ba sila? Nag-usap ba sila? We have evidence. We will show in due course, no, in the case that we are going to file, the exchange of evidence, the exchange of text to attest, to affirm the extortions. At Cheryl, ano naman ang reaksyon ng kampo ni Atong Ang sa payag ng DOJ na may kredibilidad si alias Totoy? Jiggy, ayon kay Attorney Kapunan, walang kredibilidad si alias Totoy para gawing state witness. May mga dati na rin daw kaso ng sexual harassment at Wala kung anong mga pinagsasabi nila, no? Pero Ito tatawagan natin yung isang legal man natin. Naririnig ako. Oo, naririnig ka. Ito tatanungin lang kita. Paano mo masasabing dawit si Gretchen Barreto doon? Hindi, ganito, wait lang Ikikwento ko muna. Ayon doon sa doon sa alias Totoy, sabing ganon, kasama si Gretchen Barreto doon kasi nandun siya, lagi siyang kasama ni Atong Ang. Yun lang naman na sinabi eh. Well, kailangan niyang patunayan na si Gretchen din meron ding overt acts. What do you mean? Ganon. Overt acts, ibig sabihin yung meron siyang mga ginawa to make the crime happen. Hindi, yung the fact na alam ni Gretchen Barreto yung yung operation. Alam niya ba yung alam niya, kasal ba sila ni Atong Ang? Hindi, parang girlfriend ni yata di umano rumored girlfriend ni Atong Ang Parang ganito kasi nangyari ganito. Ang kwento ni alias Totoy, oo, si Atong Ang mastermind.
At ang tinutukoy ko na celebrity na babae, si Gretchen Barreto. Kasi lagi siyang kasama daw. Yun lang ang sinabi niya, lagi daw kasing kasama ni Atong Ang. Siguro, sa meeting kasama, siguro, ganun. Kung magbabase tayo dun sa sinabi, nakasama siya, Oh, pero wala naman siyang overt acts na ginawa, oh. parang hindi. Kahit yung the mere fact na alam niya yung nangyayari, hindi siya liable. Hindi ka pwede maging liable sa kaalaman lang eh. I mean, Hindi siya nagsumbong, di ba? oo, Ganun yung sinasabi mo. oo. Hindi ba parang may ano yun? May kaso yun ba? Well, parang wala. Kasi kailangan mo ng overt acts. Pero kapag ka nag-o-obstruct si Gretchen, Ay, hindi naman siya nag-obstruct. Oh. Sige. Pagpatuloy mo muna. Sige. kung kinokonsil niya, siya mismo yung nagko-consil ng pero wala namang compulsion pa na magsabi siya nung alam niya eh. So, hindi siya pwede ng obstruction of justice. So, wala akong maisip na pwede kay Gretchen except kung meron siyang overt act na iba pa. Or hindi sapat yung alam niya lang? Oo. So, Yung knowledge kasi ay state of mind. At yung state of mind, mahirap yung patunayan, hindi yan hindi yan papatulan ng prosecutor, kumbaga. okay. So, hindi sapat yung sabihin lang na may kinalaman si Gretchen Barreto kasi laging nandoon siya. Kasi yun, nag-alleged siya, kailangan niyang patunayan yun, which is medyo mahirap gawin. Pero who knows, baka may ibang impormasyon siya na ginagawa ni Gretchen doon. Kasi nagbase lang naman ako doon sa napakinggan ko doon sa Oo, hindi pa kumpleto yan. Ngayon, kung sakaling magkakaroon niya ng affidavit, doon ilalagay yun, marami. Mas marami siyang masasabi doon na So, sana nga, maging public yan. Siguro, meron pa siyang ibang alam na ginawa ni Gretchen siguro. Hindi niya lang sinasabi, no? Oo. Pero ito nga yung yung nakakatakot, kumbaga. Sa akin na, opinion ko lang to, wala tong legal weight, opinion ko lang. Tsaka hindi ko gustong medyo ano ka? Maingat ka. Medyo nakakatakot yan kasi tignan mo yung, di ba, si alias Totoy talagang parang na-establish niya na meron talaga siyang alam. May mga pinakita nga siyang Oo, may video, min. Di ba? Na bago patayin yung isa, yung ganon. Oo. So, at this point, kung ako yung tatanungin mo, parang wala akong makitang rason kung bakit siya magsisinungaling. Oo nga. Hindi, kaya kita tinawagan kasi naguluhan lang kasi ako na sa dinami-dami ng pinaulan na kaso ni Atong Ang na isasampa, bakit hindi kasama yung cyber libel? Oo. Well, baka yun, iniisip nila na masyadong too much to handle, tapos hindi naman, kumbaga mahirap naman. Kumbaga mahirap abutin, tapos pag naabot mo, maliit lang yung bunga, kumbaga, alam mo yun? So it's not parang gano'n. Okay. May mga ganyan eh. Yung extortion, mabigat na yan eh. Bakit yung pagiging yung homicide niya isasama daw? Homicide ba ni Ito yung mga kaso, pakinggan muna natin, no? Unan, walang kredibilidad si alias Totoy para gawing state witness. Sinabi kanina May dito mga kaso. dati na rin daw kaso ng sexual harassment. Sexual harassment, inuungkat nila. Murder si alias Totoy. Yung ilang counts daw ng murder. Nakabantayan sa lang kaya sexual harassment. Si alias Totoy din daw. Ang pwede lang may magreklamo direktang ng sexual access. harassment yung naharas. Yun nga, sinisiwalat na rin nila yun eh. Parang feeling ko talaga, wala na silang Tingin ko binabraso na yan si Totoy. Oo nga eh. Ayun, personal opinion mo, hindi ba sign of guilt na yun? Hindi naman, not necessarily. Marami kasing ganyan na Malupit ka talaga. Marami ganyan na, iba-iba kasi mag-react yung tao eh. So, ang reaction niya, ganyan, brasuhin niya. Alam mo yun? Oo. Lalo na kung yung mga tipong pinanganak ng mayaman na nakukuha yung gusto sa
Pero sa akin man, dapat relax ka lang kung hindi totoo yung sinasabi sa iyo eh. Oh, pero well, hindi walang ano yun, walang legal weight yung ganun eh na ano. Kasi Oo nga, sa bagay. ang point kasi magkakaiba yung ano, mag-react ba yung tao. So, kung sakaling katulad niya na para sa kanya ang alam niyang paraan para lumaban eh brasuhin, yung mga ganun. Oo. Yung iba naman wapakils, 'di ba? Mm-mm. So, pero ako din nagtataka ako kung bakit walang libel pero merong sexual harassment. Alam mo yan? Yun nga. Walang sexual harassment. Diba? Diba? Kinalkal nila eh, yung mga ibang kaso eh. Ay, sorry, merong sexual harassment pero yung libel hindi. I mean, yung libel, kung ikaw yung na-libel, pwede mong ikaso yun eh. Oo nga. Pero yung sexual harassment, hindi mo naman pwedeng ikaso yun para sa iba eh. Wala, sinabi lang nila na ganun. Diba? Malamang yung mag-aano lang dyan, yung kukunin lang talaga ng prosecutor dyan, yung extortion. Mm-mm. Pero hindi natin alam, hindi naman tayo party sa case. Kumbaga, di ba? Hindi natin nakikita kung ano yung bala nila, kumbaga. Wait lang papakinggan ko muna yung mga kasong isasampa ha. Wait lang. Kita ng text ang negosyanteng si Atong Ang at Sinabi yung kanina kabilang sa eh. mga ihahain niya ay extortion, attempted robbery at Ato, extortion, attempted robbery at homicide. attempted homicide. Sinong ipinag-attempt niya? Hindi, ewan ko sa kanya, kay Atong Ang. Hindi kakaso ni Atong Ang eh. Extortion, attempted robbery at attempted homicide. Hunyo ng isiwan. What do I you think? see. Yung extortion pwede. Malamang. Oh, extortion dahil daw hinihingan siya ng pera kasi para hindi daw siya isangkot. Then biglang may lumitaw na attempted robbery at attempted Kasi malamang talaga pagka mayaman ka, yun yung kadalasan na inaan eh. Na sinasampa nila. Pero di ba mahina lang yung attempted robbery na yun? Hindi, robbery yun eh. Kahit attempted lang? Oo. Anyway, so yun lang ano. Kasi yung robbery kasi, ang elements niyan parang theft, di ba? Oo. O may intent to gain, tapos merong taking of property. Kaso nagkaiba yan sa yung theft in itself ay matinding kaso na. Pero kasi ang robbery kasi parehas lang ng elements sa theft, pero dagdagan mo ng violence, mga ganun. Oo. Intimidation, mga ganun. So mas matindi yung robbery. So Pero attempted lang eh. oo, pero just the same. So Pati doon sa attempted homicide? Ha? Pati doon sa attempted homicide daw? Medyo mabigat yan na hindi natin alam kung ano yung meron sila para makasaya. Sige, abangan na lang natin bukas siguro. Kukunin yan. Malamang yung extortion yan. Feeling ko maraming ikakaso dito na titingnan lang nila kung ano yung dumikit. Oo. No. Oo. So, Pero well, so yun lang naman, ang primary na tanong ko kasi sa'yo kanina yung sapat ba na may knowledge ka para pero sabi mo hindi naman. oo, hindi. So, Kaya pwede yun. Pwedeng maging obstruction yun kasi hindi ka nagsumbong kahit may nag-withheld ka ng information. Kaso sobrang hirap kasi patunayan ng ganyan, state of mind yan eh. Okay. Alam mo yun? Or hindi, hindi, pwede naman depensa. Wala naman nagtanong sa akin eh. Pwede ba 'yon? Hindi ka, may legal obligation ka para magsumbong eh. Di ba? Yun naman yung point. Pwede siya madamay doon, kaya lang mahirap nga lang patunayan 'yon. Oo. Parang ganito, para maintindihan ng mga iba. Pag sinabi mo sa doktor na hindi ka nakakalasa, di ba? Kahit pag pinekay mo na hindi ka nakakalasa, hindi niya mako-confirm na nakakalasa ka o hindi. Di ba? Yung parang ganun. Kasi sa kanya yun kung ano yung nasa utak niya, kung baga, alam mo yun, mahirap patunayan yung galing sa utak ng tao. Hindi, mapapatunayan nyo kay Gretchen kasi ang ayon doon sa witness, habang pinagkikwentuhan daw doon, andun siya eh. May iba bang witness, di ba? Yung gano'n. Medyo mahirap kapag kaka-Gretchen. Pero yung sa mastermind na si Atong Ang, pwedeng mag-stick yan kapag
Timuloy. Oo. Oo, magandang gabi sa lahat. Salamat. Bye-bye. So, yun. Kahuli-hulihan sinabi, pwede naman daw kay Gretchen Barreto, obstruction, kaya lang, mahirap daw patunayan na kung talagang alam niya. Dahil alam mo kasi may legal obligation ka daw na isumbong yun. Kapag ka may alam ka na pagkakamali, kaya lang mahirap patunayan. Kung paano patutunayan na alam ni Gretchen Barreto, siguro mag-provide siya ng recording siguro na habang pinag-uusapan niya, nandun si Gretchen Barreto, naririnig ni Gretchen Barreto, mga ganon. Anyway, tingnan natin kung ano yung kahinatnan ngayon. So, libre kayo mag-opinion sa baba kung may sasabihin kayo. Magandang gabi. Kasi gabi ko ni record to eh. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.